Kaya naman po ako maraming nagtatanong sa akin kung bakit ako tumakbo dito sa halalan ito, bakit ako tumakbo para sa senador. At lagi ko sinasabi, dahil nakikita ko, nung ako'y governor ng Ilocos Norte, lagi ko nakikita ko na parang ang daming pagkukulang ng ating pamahalaan sa pagtulong sa tao. Hindi kagaya sa politika na tinuro sa akin ng aking ama at ng aking ina, na bilang isang public servant ay kailangan lahat ng oras mo, lahat ng beat ng lakas mo, lahat ng galing mo, lahat ng kakayahan mo ay dapat idulot mo sa serbisyo sa bansa. Hindi na ganoon ang patakbo kung minsan ng mga ibang nasa matatas na posisyon. Kaya nung dumating itong halalan na ito, nung dumating itong kampanya nito, sabi ko sa sarili ko, baka na ito ang pagkakataon na ibalik natin sa pag-iisip ng ating mga matataas na opisyal kung ano ba talaga ang kanilang trabaho, kung ano ba talaga ang kanilang mga dapat gawin. Hindi yung nagmumulitika, hindi yung sinisiraan yung mga kalaban sa politika, hindi yung tinutulungan lamang ang mga nasama naman nila sa partido. Kung hindi, pagkatapos ng halalan, itabi na muna lahat yan at isipin lamang ang kalagayan ng ating mga kababayan at gumawa ng lahat ng maaaring gawin, lahat ng pamamaraan upang tulungan at maging mas maginhawa ang buhay ng ating mga minamahal na Pilipinas. Dito po sa ating bansa, parang nakikita natin ang patakbo sa politika, ang patakbo sa eleksyon, ang patakbo sa ating mga matataas na opisyal ay nakagawin o nalayo doon sa talagang tunay na dapat gawin. Ano ba nasasabi yun? Nasasabi ko dahil nakikita natin sa nakarang taon na dahil pahirap na ng pahirap ang mga Pilipino. At ang pinakamalupit pa dyan, hindi lamang sa kahirap ng pahirap ang buhay ng pagkaraniwan na Pilipino, nakikita natin yung mga matataas na opisyal na inaasahan natin na magdadala ng pagbabago, yung inaasahan natin na magdadala ng kaibahan, na mag-aayos ng sistema, na mag-iisip ng solusyon sa mga problemang hinaharap ng ating mga kababayan na bangsa ng araw-araw nilang buhay. Yung ating mga inaasahan, wala namang ginagawa. Hindi man napapag-usapan ang problema. Ano bang mga problema sinasabi ko? Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ang kulang ng trabaho, ang agrikultura natin, pabagsak ng pabagsak, ang ating eskwelahan, panay kulang na, hindi naman dinadagdagan, ang ating mga kabataan, hindi makapag-aral ng mabuti. Ito lahat ay yung mga iniisip ng taong bayan. Ngunit, kung pakinggan natin ang pinaka-usapan dyan sa matataas ng ating mga matataas na opisyal, mula sa Malacanang, yung ating mga sekretary ng mga iba't ibang departamento, yung ating mga senador, kung minsan, ganun din. At kung nakikita natin sa Senado, puro investigasyon, puro expose. O sige, ano yung expose at saka investigasyon nila? Yung nahuli nilang nagnanakaw, pinarusahan ba nila? Wala rin nangyari. Meron ba silang binago sa sistema? Wala rin nangyari. Eh bakit nila ginawa? Dahil nagpapagwapo sila, dahil nagpapasihan sila doon na parang magpapagaling. Yun lamang, yung tunay na problema, walang nagtatrabaho. Dahil inaasikaso lamang nila ang kanilang political ambition, hindi nila pinag-aaralan ang problema ng bansa, hindi nila binibigyan ng solusyon ang problema ng bansa. Kaya yan ang kakulangan na kapag ako'y nabigyan ng pagkakataon na umupo bilang isang senador, ay ipapaalala natin sa ating mga matataas na opisyal kung ano pa talaga ang kanilang trabaho. Ipaalala natin sa kanila na ang pamumulitika ay para sa eleksyon naman. At pagkatapos ng eleksyon, balik tayo sa tunay na trabaho ng isang elected official. Ang tunay namin na trabaho ay tumulong sa taong bayan at ang kanilang boses ang pagpalilit, ang nila at ang pagpalilit. Kaya naman po, ito ang aking panalangin na sana po sa tuluyan ninyong suporta, sa tuluyan ninyong pagkakaisa na Friends of Imelda Romualdez Marcos at kaibigan ng Pamilyang Marcos, sa tuluyan ninyong pagtulong sa amin. Ito po ang aming mga atigay. Ito ang aming mga pinapangalan para sa ating bansa ay gagawin
ngayon na natin katotohanan